Bombahin nyo na lang po ang lokasyon ko, sir. Ito ang huling mga salita na binitawan ng isang magiting na sundalo na si Private First Class Dan Ryan Bayot habang mag-isa niyang niraratrat ang napakaraming bilang ng mga terorista para lang makatakas at makaligtas ang mga kasama niyang natrap sa isang gusali noong magsimula. Ang mga unang araw ng bakbakan sa Marawi. May 23 taong 2017 nang magsimula ang sigalot sa Marawi at ito ay matapos makatanggap ng ulat ang 1st Infantry Division na namataan sa lugar ang pinakamataas na leader ng grupo ng mga terorista ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Isa sa mga pinakaunang rumisponde at nagplano sa pakikipaglaban sa grupo ng mga Abu Sayyaf ay ang pangkat na kinabibilangan na Dan Ryan Bayot ng 51st Infantry Battalion kung saan ang kanilang detachment ay nakapwesto sa Barangay Lilod, Marawi City. Si PFC Dan Ryan Bayot ay tubong Sambuanga Sibugay, 24 na taong gulang at anak ng isa ring sundalo na si Sergeant Larry Bayot mula sa Division Reconnaissance Company ng 1st Infantry Battalion. Noong araw ding yon, May 23 ay naatasan si Dan Ryan Bayot kasama ng 8 pang mga sundalo na magbantay at magbigay ng karagdagang seguridad malapit sa bahay ng mayor na inaatake ng mga Maute Group. Subalit hindi naging madali para sa kanila ang misyong ito dahil sa sobrang lakas pa lang noon ng pwersa ng kanilang mga kalaban. Kinabukasan, May 24, sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon ay nakita nila ang mga bakas at pinsalang dulot ng pagsisimula ng matinding bakbakan. Pero makalipas lang ang ilang mga oras ng kanilang paglalakbay ay narating naman nila ng maayos ang isang gusali malapit sa bahay kung nasaan ang sinasabing mayor. Dito ay pansamantala silang nagkuta para hindi makita ng mga kalaban. Sandali rin silang nagpahinga at nagmamasid-masid sa paligid. Makalipas ang ilang mga sandali ay nagkaroon sila ng maikling oras para magbiruan at tahimik din silang nagkwentuhan. Sa mga sandaling yun ay nasabi nila ang lahat ng kanilang mga nais sabihin sa kanilang mga mahal sa buhay kung sakaling hindi na sila makakauwi pa ng ligtas. Mga ilang minuto lang ang itinagal ng kanilang seryosong pag-uusap at muli silang naging tahimik sa lugar kung saan sila nagpapahinga. Tahimik at tanging ihip lang ng hangin ang kanilang naririnig pero maya-maya lang ang katahimikan ay binasag ng mga naglalakasang putok ng mga baril at pagsabog sa kung saan-saang direksyon. Sa puntong ito ay dito na nila napagtanto na ang binabantayan nilang bahay ay nakubkob na pala ng mga terorista. Hindi naman sila kagad makaganti ng putok at hindi rin nila maprotektahan ang kanilang mga sarili dahil sa hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga putok mula sa labas. Mga ilang oras din ang itinagal bago natapos ang nakakabasag o nakakabiging pagputok na iyon. Noong tuluyang matapos ang sunod-sunod ng mga pagputok ay napansin nilang ang 5 sa kanilang mga kasamahan ay tinamaan ng bala. Ang masaklap ay pawang binawian na sila ng buhay. Ang 4 namang mga natitirang mga sundalo kasama na si Private First Class Dan Ryan Bayot ay maswerteng buhay pa kahit na ang iba sa kanila ay mayroon na ding tama ng mga bala ng baril sa kanilang mga katawan. Ang isa namang kasamahan ni Ryan ay sinubukang ayain silang umalis na sa lugar habang hindi pa huli ang lahat. Subalit tumangging sumama si Ryan dahil alam niyang kapag sama-sama silang umalis ay mawawalan ng cover ang lugar kung saan sila nagtatago at alam niya na kapag ginawa nila yon ay mas malaki ang chance na silang lahat ay mamamatay. Kaya naman buong tapang niyang pinauna ang kanyang mga kasamahan na lumabas at umalis na sa lugar habang ang ginawa niya naman ay kinuha niya ang lahat ng mga bala ng kanilang mga nasabing mga kasamahan para gamiting pangdepensa sa kanyang sarili at pang cover fire habang papatakas naman ang kanyang mga kasama. Masakit man sa loob ng mga kasama ni Private First Class Dan Ryan Bayot na iwanan siyang mag-isa ay ginawa pa rin nila ito kaysa naman mamatay silang lahat. Dito nga ay hinarap ni Dan ng mag-isa ang mga grupo ng mga terorista nang walang takot.
Nakipagsabayan ito ng putok at talagang sinigurado niyang makakalabas ng ligtas ang huling mga kasama niya. Ilang oras din ang itinagal ng palitan ng putok hanggang sa dumating ang punto na maubusan na siya ng bala. Dito ay nakapagradyo pa siya sa kanyang commanding officer para humingi ng reinforcement. Sinubukan naman ng iba nilang tropa na puntahan nga siya pero nabigo ang mga ito dahil sa dami ng mga militante na nakaabang sa kanilang daraanan. Ang nag-iisang daan upang mapuntahan siya ay gwardyado ng maraming terorista. Para bang ang lahat ay masusing plinano upang masigurong maubos na papatay ang grupo nila. Habang patagal ng patagal ay mas lalong nakakalapit ang mga terorista sa kung saang nagtatago si PFC Dan Ryan Bayot. Dito ay alam niya na wala na siyang pag-asa pang makaligtas. Kaya naman habang papalapit sa kanyang lokasyon ang mga kaaway ay kinuha niya ang kanyang radyo at ibinigay ang huling koordinasyon nito sa kanyang commanding officer. Dito ay lakas loob niyang isinigaw ang mga katagang, "Bombahin niyo na lang po ang lokasyon ko, sir." Matapos noon ay hindi na muli pang nakapagradyo pa si PFC Dan Ryan Bayot. Pero ganun man ang naging kahilingan ng sundalo ay hindi ito sinunod ng kanyang commanding officer. Makalipas ang 4 na araw, May 28 taong 2017, matapos atakihin ang grupo ni Ryan ay sa wakas, sa tulong ng ibang unit mula sa iba't ibang batalyon ng Philippine Army kasama na si Sergeant Larry Bayot na siyang ama ni Private First Class Dan Ryan Bayot ay pinuntahan nila ang lugar kung saan naganap ang bakbakan upang magsagawa ng retrieval operation. Nang marating na nila ito ay kaagad na tumambad sa kanilang harapan ang 6 na katawan ng mga sundalong wala ng buhay at malapit ng magnas kasama na ang katawan ni PFC Ryan Bayot. Nang makita nga ito ng ama ni Ryan ay dito na intindihan nila na mahirap na talagang i-rescue si Ryan noong mga panahong humihingi siya ng reinforcement. Bahagya din napailing ang ama ni Ryan sapagkat bakas sa mukha ng kanyang anak kung gaano siya pinahirapan dahil sa halos hindi na ito makilala. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, walang bakas na tinamaan siya ng bala pero nang napasok ng mga militanteng grupo ang lugar kung saan siya nagtatago ay pinagtulungan nila itong bugbugin. Iniuntog nila ang ulo nito nang paulit-ulit hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. At ang malala ay may nakita silang gilid sa leeg nito, tanda na binalak nila itong pugutan ang ulo. Pero ang ama naman ni Dan ay nakitaan pa rin ng katapangan sa kabila ng nangyari sa kanyang anak. Hindi ito nagpakita ng kahinaan bilang isang sundalo dahil mas kinatigan niya ang kasabihan nilang mga sundalo na do or die but never question why. Kinabukasan ay dinala ni Sergeant Larry Bayot ang bangkay ng kanyang anak upang ilibing sa kanilang hometown sa barangay Upper Pangi Ipil, Zamboanga, Sibugay. Labis naman ang pagluluksa ng mga kaanak nito subalit naging proud na proud sila dahil kahit na ganoon ang nangyari ay natupad niya ang kanyang sinumpang tungkulin. Mabilis namang nakarating ang balita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya naman noong June 2, 2 araw matapos mailibing si PFC Ryan ay personal na binisita ng dating Pangulo ang ama ni Ryan Bayot upang makiramay. Bilang kapalit ng kanyang kabayanihan ay ginawaran ni PRRD si PFC Ryan Bayot ng medalya na Order of Lapu-Lapu. Binigyan din ng presidente ang pamilya nito ng pera na nagkakahalaga ng 250,000 pesos at formal ding kinausap ng Pangulo ang ama ni Ryan at tinanong kung ano pa ang maitutulong nito. Mabilis namang sumagot ang ama nito at sinabing mayroon pa akong isang anak na lalaki at pangarap din niya maging isang sundalo kagaya ni Ryan. Baka naman pwede mong tulungan siyang mapabilang sa mga magtitraining bilang isang sundalo. Subalit agad ding sumagot ang Pangulo at sinabing hindi maaari dahil kailangan muna niyang makapagtapos sa pag-aaral. Pero nangako naman ito na magiging libre ang pag-aaral nito hanggang sa siya ay makapagtapos. Patunay lamang na ang pagiging sundalo ay talagang nasa dugo ng pamilya ni Ryan dahil kahit na namatay ang anak nito, sa pagiging sundalo ay ginusto pa rin niyang suportahan ang pangarap ng isa pa niyang anak na lalaki.
At patunay lang din ang kwento ni Ryan na ang mga sundalo ay handa talagang mamatay, maprotektahan lang ang ating bayan. Saludo po ang maraming Pilipino sa katapangan at kabayanihang ipinapakita nyo dito sa Pilipinas.